Kalaro. This story is about my childhood. I was raised by my lolo and tito sa probinsya Isla. Kinuwento lang din to sa akin nila mama and ng lolo ko kasi medyo vague na yung memories ng childhood ko. Pero may part na nare-recall ko nga. Noong bata daw ako, meron akong kalaro na engkanto na hindi nila nakikita pero nakikita ko daw and bukang bibig ko daw palagi. Yung bahay kasi namin is yung parang sa gitna ng bundok banda and nag-iisa lang kami doon. Merong another bahay pero medyo malayo na talaga. Amin kasi yung lupa dahil yung sa isla na yon is more on mga relatives talaga namin yung nakatira. From our house, mga 30 steps ahead is meron doon na sapa na madadaanan. And according to them, every morning daw 5 a.m. gumigising daw ako para pumunta doon kasi nga daw maglalaro kami ni Blackie, yung hindi nila nakikita. Meron daw akong kinakausap doon and consistently every morning pinupuntahan ko talaga. Then one day, hindi ko na matandaan exactly if ilang taon ba ako nung time na yon. Nagtaka sila bakit hindi na daw ako pumupunta doon sa sapa. Then sinabi ko daw na umalis na sila Blackie and mama niya lilipat na daw sila ng tirahan. Pero everyday talaga dumadaan ako doon papuntang school. Doon kasi ako nag-aaral simula kinder hanggang elementary and wala na talaga sila doon. Pagkwento nila sa akin yan, may na-recall talaga ako na memories na kalaro ko yung Blackie. Pero I think duwende sila. Kasi sabi ko sa kanila ni Lolo and Mama, maliliit lang sila compare sa akin. Kung tatanungin nyo if natakot ba ako or what, hindi po. Mababait naman po sila. Kasi during those times, wala namang harm na naidulot yung mga elements na yon sa akin. Kaya my family let me play with them. Although weird para sa kanila. Binabantayan naman daw nila ako kasi kita naman yung place mula sa bahay namin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pakikinig ng story ko at salamat sa AI Pinoy Creepy Stories.